Magandang umaga po sa inyong lahat, mga manunood. Ako po si Dr. Revati Ramaswamy mula sa Apollo Secunderabad. Pag-usapan natin ang isa sa pinakakaraniwang operasyon na tinatawag na hysterectomy o pagtanggal ng matris. Una, nais ko munang ibahagi, ang hysterectomy ay dapat na huling option sa isipan ng isang babae. Dapat ay nasubukan na niya ang lahat ng alternatibong solusyon para sa kanyang problema sa pagdurugo, sa kanyang myoma o sa kanyang ovarian cyst bago tanggalin ang matris. At lalo na kung ikaw ay isang batang babae na wala pang 40 taong gulang, huwag mong isipin ang pagtanggal ng matris bilang isang option. Dapat talaga ito ang pinakahuling option kapag wala ng ibang posibleng solusyon. Bakit nga ba? Ipapaliwanag ko, ang mga ovaryo ang pinagmumula ng pinakamahalagang mga hormone, estrogen, progesterone at ilang testosterone para sa mga babae. At ang mga ovaryo ay tumitigil ang paggana sa menopause na maaaring mangyari mula edad 46 hanggang 55. Ngunit kapag tinanggal ang matris bago magkwarta, mas maagang namamatay ang mga ovaryo. Bakit? Dahil ang supply ng dugo sa ovaryo at ang supply ng dugo sa matris ay magkaugnay sa ilang bahagi. At kapag tinanggal natin ang matris, naaapektuhan ang supply ng dugo sa mga ovaryo. Kaya maaaring tumigil sa paggana ang mga ovaryo ng mas maaga at maaari ring magkaroon ng mga cyst ang mga ovaryo. Kaya ang pakiusap ko sa inyong lahat na nanonood, bago mag-40, huwag isipin ang pagtanggal ng matris maliban na lang kung talagang wala ng ibang paraan. Kahit pagkatapos ng 40, marami pa ring alternatibo tulad ng hysteroscopy, colposcopy at mga hormonal na therapy bago isaalang-alang ang pagtanggal ng matris. Dapat ito ang huling bagay na maiisip mo. Kapag sinabi ng doktor na wala ng ibang alternatibo maliban sa pagtanggal ng matris, doon mo lang dapat isaalang-alang ang hysterectomy. Maraming salamat mga kaibigan.